Mga kaibigan, nakahanda na 7,000 kapulisan para arestuhin itong si dating Presidente Digong ng Interpol at ating mga kapulisan. Nagtulong-tulong o sila. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay matindi ito mga kaibigan dahil nakahanda na ho itong 7,000 kapulisan para arestuhin itong si dating Presidente Digong dahil lumabas na ho ang warrant of arrest laban kay dating Presidente Digong na galing po sa ICC. Nako, ay marami-rami ho ito. 7,000 kapulisan, gaano kadami ho ito ang nakaabang para arestuhin, pusasan itong si Digong dahil naglabas na po ng warrant of arrest ang ICC. At yan nga ho ang latest update tungkol dito sa paglabas ng warrant of arrest laban ho kay Digong. Handang-handa ho ang ating gobyerno, kaya nga mayroong 7,000 na kapulisan. Sino kaya ang kasama dito, mga mahal kong taga-subaybay? Sino kaya ang mapalad na makakasama ni Digong dito sa kulungan? Sino kaya ang mapalad na makakasabay na sa pag-aresto dito kay Digong ng Interpol at siyempre ng 7,000 kapulisan? Nakahanda na ho. Hindi kaya si Bato? Hindi kaya si Bongo sa Radyo Tarte? Dahil wala pa ho tayong nga po nakukuha na balita kung sino ang kasama dito sa pag-aresto ni Digong. But ito ang mainit na usapin ay nakahanda ng 7,000 kapulisan. Nung lumabas ang warrant of arrest, talagang ang ating gobyerno ho ay grabing paghahanda para sumalubong, pusasan itong si Digong. Nako. Mga kaibigan, huwag po kayong alis at ito ho, importanteng mahalaga itong ibabagi ko po sa inyo dahil bibigyan ko po kayo yung mga nga po yung linaw sa 7,000 kapulisan at siyempre dito sa warrant of arrest ng ICC laban kay Digong. Ito ho, mga kaibigan. Shoutout po sa lahat. Kumusta po kayo? Ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman nagpahayag ng kahandaan ng palasyo sa anumang maaaring mangyari sakaling humingi ng tulong ang Interpol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Sa event sa Hong Kong, nanindigan si dating Pangulong Duterte na ginawa niya lang ang dapat niyang gawin bilang Pangulo para sa Pilipinas. Aba, ang ganyan ba naman sa Hong Kong? Ay mambubudol ka. Digong, buti at wala ako ngayon dyan. Nandito tayo sa ibang lugar ngayon dahil lumaki po tayo ng Hong Kong. Mga kaibigan, alam ko kung ano ang ngay gusto mong ipunto. Digong. Eto, alam ko na intindihan nyo po yung buhat sa UNTV na ibinahay ko po sa inyo na ayon sa balita, alam na rin ni Digong na siya ay aarestuhin. Kaya nga sabi nga niya ay ginawa lang lahat niya sa Pilipinas para sa ikagagandahan. Nako, ay budol. Loman tugtugin yan. Ito mga kaibigan, ibabagi ko po sa inyo buhat dito sa Impact Leadership. Ipapakita ko, ipaplas ko din po diyan sa screen. Ito ho, ipaplas ko po para lubos nyo pong maunawaan at pwede nyo pong screenshot. 7,000 strong force to arrest Duterte report. Marami-rami ho ito. 7,000 kapulisan ang naaresto dito ho kay dating Presidente Digong dahil pinaaresto po ng ICC. Mga mahal kong taga-subaybay, ano po ang nakapaloob dito? The Philippine National Police has been placed on heightened alert following report that the International Criminal Police Organization, Interpol, has issued a red notice for the arrest of former President Rodrigo Duterte. According to a Manila Times report,
citing on anonymous high-level source. Nako, ay kaya pala maraming pulis ngayon din sa Davao, mga kaibigan. Ay gumagalaw na palang Interpol, nakabang na kay Digong. Pagbalik sa Pilipinas, pupusasan na lang, ibig sabihin dahil 7,000 ito. Talagang ito pa, at least 7,000 police personnel are reportedly being mobilized to track down and apprehend Duterte under investigation by the Criminal Court ICC of crimes against humanity linked to his administration war on drugs. Security forces are also securing major entry points across the country, including airport and seaports, in preparation for his return. Aba, ito pala talagang ibig sabihin ay itong si Digong sa kanyang pagbabalik, kaya mayroong 7,000 kapulisan na nakahanda. Ay mayroon dyan sa airport, mayroong seaports, mayroong airport, dahil entry points across the country. Sinasabi, wala kang lusot, Digong, dito. Tayo po ay binabasa lang natin ito. Ito ay buhat dito sa Impact Leadership. Hindi po tayo nagpapakalat ng naman fake news, mga mahal kong taga-subaybay. Duterte flew to Hong Kong last Friday with his common law wife Hanilit Abansenya, his daughter Kitty, and group of former top security official stripped. Aba, may kasama pang top official, mga mahal kong taga-subaybay. Yan ang sinasabi pala ng Malacanang na nakahanda sila na kung sakaling humingi ng tulong ang Interpol ay ibibigay nila at hindi harangan ang pag-aristo dito ho kay dating Presidente Digong. Binabasa lang po natin, nandiyan, at binabagi ko po sa inyo ang latest update tungkol dito sa nga po paglabas ng warrant of arrest galing sa ICC. At siyempre kasabay ng paglabas ay kasabay din ho ang inutos na pag-aresto dito kay dating Presidente Digong. Wala akong nasasabi pa rito kung sinong kasama na arestuhin. Kasama ba itong si Bongo? Kasama ba itong si Bato? At iba pang mga kasangkot dito? Mga kaibigan, siyempre, sa susunod natin vlog ay babagi ko po sa inyo. Mga kaibigan, disclaimer lang ho. Bagamat kung mapapansin nyo po, ay hindi nagkukumpirma ang Malacanang na talagang mismo galing sa kanila na pinapahayag sa social media. Hanggang ngayon ginagawa ko ang vlog na ito ay wala pang kumpirmasyon galing sa Malacanang na lumabas na talaga ang warrant of arrest. Ay naiintindihan ko na po dahil kapapanood ko lang ho bago gawin ng vlog na ito. Tayo ay nagkaroon ng kakulang pagre-research para tayo ay mabatayan. Puntahan nyo po ang teleradyo. Hindi ko pwedeng i-play dito, hindi ko pwedeng ipakita yung video dahil nagka-copyright po sila. In-interview doon si Atty. Conte at pinaliwanag niya lahat kung bakit hindi nagkakaroon ng kumpirmasyon ang Malacanang. Ba't nagpapahiwatig po sila na mayroon? Dinadaan tayo sa mga shipling kahit alam nila. Dahil naunawaan ko na po na yung pa talaga ay sikreto at may procedure. At talagang ang pinakang SOP o sabihin natin standard operating procedure ng ICC, nag-a-announce po sila ay kapag nahuli na ang isang ika nga po'y dapat tuloyin katulad ni dating Presidente Digong. But anyway, kasunod doon yan kung sakaling mag-announce naman itong ICC dahil pinaliwanag ni Atty. Conte na posible ngayon, araw na ito, ay mag-announce ang ICC na pagkumpirma dahil nga nagkaroon po sila ng failure. Tagalogin natin, nagkaroon po sila na ika nga po hindi successful na paghuli, kung huli si Digong dahil nakatakaso papuntang ibang bansa at nasa Hong Kong at pwedeng pumunta ho ng China. Ganyan, kaya mapipilitang mag-announce ang ika nga po ICC. Ang complete details po nito ay para lubos nyo pong maunawaan itong pinapaliwanag ko sa inyo
nandyan po sa teleradyo. Yan po ay interview ni Attorney Conti na may kaugnayan po sa ICC. Muli ko pong inuulit, hindi ko pwedeng i-play dito dahil nagka-copyright ang teleradyo. Maapektuhan po ito ang YouTube channel. Sana po naunawaan nyo, kinulang po tayo sa oras. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Isang like ko sa video na ito. Maliwanag po dito, mga kaibigan, nakahanda na 7,000 kapulisan para arestuhin itong si dating Presidente Digong ng Interpol at ating mga kapulisan. Nagtulong-tulong po sila.